What's up mga mi? This is Pomski Vlog! Hindi na muna Mami Riz. Kung baga, andito pa rin naman ako, pero hindi na aking vlog ito. Ito na ata ang pang-update sa aking mga Pomski. Nag-DIY nga pala ako dyan mga mi ng kanilang card. Ang isa kasi mga mi, si Coco ay wala daw card. Schedule na ng kanyang deworm ngayon, kung baga bukas, parang ganon, basta yon. Kailangan niya ng i-deworm at wala akong mapagdidikitan ng sticker. Makalimutin pa naman ang inyong mima, ay baka naman makalimutan ko kung kailan ko siya i-deworm. So, ayun na nga, gumawa muna ako ng temporary card para sa kanila. Bakit nga ba kanila? Kasi mga mi, ang aking cat ay deworm ko din. Puspin lang naman ito, kaya hindi ko na muna ipapabaksin. Pero isasabay ko siya sa deworm ng aking babies. O baka may magsabi naman dyan, porket puspin, hindi na ipapabaksin. Huwag kayong mag-alala mga mi, ay mabait naman ng aking pusa. Sadyang, hindi lang talaga ako maharlika. May makulit nga dyan sa paa ko, kaya hindi ko na natapos video. Eto na nga pala ang finished product ng ginawa ko, mga mi. Sinulatan ko na nga muna at nilagyan ko na ng deworm sticker at ang kay Cutie. Baka napapansin nyo bakit si Cutie lang ang meron. Baka naman kasi may makakita dyan sa isa kong malaking pusa ay hindi na umuwi. Hindi ko rin naman mahanap-hanap ay gawang tag-ulan. Dito nga pala mga mi, nakikita nyo naman ay nakacycling pa ang mima nyo. Kakagising ko lang kasi dyan mga mi at dumiretso na talaga ako agad sa pag-aalaga nito. Unang-una ko talagang ginagawa mga mi ay chinecheck ko talaga ang poop ng aking baby na si Coco. At tapos, everyday ko din pinapalitan ang kanyang poop pad. Ayoko naman mag-alingasaw dyan ng kanyang poops mga mi. Siyempre, yan ay lalagyan ko rin ng pagkain at milk mamaya. Alam niyo ba, ako hindi pa nakapagkape ay yan talaga kaagad ang aking ginagawa. Hindi nga lang pala ako dyan sa kanya nakafocus. After ko dyan, ay doon naman ako sa kabilang kulungan. Hindi ko lang talaga na ipapakita doon mga mi kasi medyo nga masikip ang space nila doon. Naghahanap rin ako ng kulungan para sa kanila at ang kailangan ata ay 5XL. Maliit lang sila mga mi pero ang kalikutan ay sobra pa sa malaki. Medyo nakaka-recover na nga pala dito ang aming Coco kaya ay siya naka-schedule ng deworm. Ganyan talaga ang ginagawa ko mga mi. 3 days monitoring pagdating sa akin bago ko siya i-deworm. Ayoko naman basta-basta mag-deworm mga mi. Kami nga pala ay magpapabaksin ng 5-in-1 dyan. Este sila, hindi nga pala ako aso. Meron kasing namaalam na sa amin na aso ay hindi namin alam ang rason. Kailangan namin maging alarma. Ay mahirap na, hindi ko sila pinulot. Hindi rin nga pala ako nakalapit sa aso ko na yon. Gawa na baka mahawa ang aking mga babies. Inilibing lang siya nang hindi siya nalalapitan. Akin talaga yun mga mi. Nakuha ko dati sa aking trabaho. Habang nag-voice over nga pala ako mga mi, ay medyo talagang naiiyak na ako. Ikaw ba namang mamatayan ng fur baby? Tapos hindi mo rin malapitan kasi may inaalagaan ka ng ibang fur baby. Alam ko, yung ibang mga poor mom dyan, naiintindihan ako. Kasi ang hirap na ang dami mong inaalagaan mga mi. So, eto na nga. Inilagay ko na ang kanyang new poop pad nang sa ganun ay malinis na ang kanyang ilalim. Hindi ko nga pala napansin dyan mga mi na tumakas pala siya kanina. Buti na ilagay ko kaagad. Gaya ng sabi ko mga mi ay iniingatan ko talaga na hindi sila masaktan ng aking maliit. Eh may pagkabrutal pa naman iyon. Napakaganda talaga ng mga product na ipinapakain ko sa aking mga fur babies mga mi. Meron ngang nagsasuggest na magbenta na rin ako nandito. Sa next vlog ko pala mga mi, dun ko ipapakita sa inyo ang kanilang pagbabaksin. Isa-isang concept muna ha. Sa ngayon, ang pagdideworm muna ni Coco ang ating focus. Pero mga mi, dahil sila nga ay nakaschedule ngayon ng 5-in-1, buot-buot ko lang ni ba? Dili man gyud sila nakaschedule. Ipabaksinan lang. Kay may napatay nga ni mga mima at for mom, ayun nga, ang aking isang fur baby. It is very alarming for us mga mi. Syempre, na-experience na namin na mamatayan ng fur babies na sunod-sunod. Hindi namin alam ang reason or cause ng kanyang death, kaya kailangan namin mas maging ready, especially sa aming poms, kasi hindi natin sure kung ito ba ay parvovirus. Mom instinct lang kung baga, kasi ayaw naman talaga natin mga mi na may mangyaring masama sa mga babies natin. Mapapoms o kahit anong lahi man yan, at kahit pa sabihin nating asin. By the way mga mi, nag-prepare na nga rin pala ako dyan ng kanyang gatas, at napakita ko na rin naman sa inyo nung previous video ko kung ano yung milk nila. Pero baka sa sunod na vlog, hindi ko alam kung kailan, ipipresent ko sa inyo ulit kung anong gatas nila. Kasi mga mamis, maraming humihingi ng idea dyan. O, panis kayo sa Sprite namin, kulay yellow. Ligo time na nga pala ni Coco. Gaya nga ng sabi ko, paulit-ulit. Sila ay pupunta sa vet at magpapabaksin. Eto nga pala, ang gamit ko na shampoo sa kanila mga mi, kung bakit mabango sila. Hindi rin sila naninimaho dito mga mi. Kahit sabihin pa natin isang linggo yan hindi maligo. Napansin ko nga pala dito mga mi na meron siyang kuto. Ay naku na lang, inagapan ko nga kuha ay buti na lang ay kaunti lang. First ligo nga pala ito ni Coco, kaya ngayon ko lang napansin. Pinaliguan ko nga rin pala si Pixie Baby mga mi. Hindi ko lang napakita kasi hindi ko kaagad na set up ang camera. Eto na nga pala si Coco Baby na napakalikot-likot. Ang dating matamlay paghawakan ay ambot na lang talaga. Siya pa nga ay nag-iwan ng bakas dyan mga mi. Hindi ko na rin talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Deworm time niya na nga pala mga mi. Ano nga ba ang ginagawa ko pag nagdi-deworm? Kinikilo ko pala yan sila mga mi bago ko sila i-deworm. Oh, ayan, may muntik pang mahulog kanina. May paminsanang pasobra ako dyan mga mi kasi meron talagang naiiwan dyan na 0.25 mga mi pag ako'y nagdi-deworm. Kaya halos 0.75 lang ang naiinom nila. Hindi naman siya mahirap pa inumin mga mi, malikot lang talaga. At ayun, successful na. Ako nga pala mga mi ay hindi nagwo-worry sa katawan nila. Sa sobrang palakain nila, parang gusto ko na rin talaga silang i-diet. Ako na lang talaga ang naawa sa mga tiyan nila mga mi.
babad sa gatas at dog food, talagang hindi ko sila pinapagutuman mga mi. Ganap na ganap talaga ang pagiging fur mom ko sa kanila. Kung baga, hindi ko sila kinuha para lang ikulong, talagang inaalagaan ko sila mga mi. Maskin sa paglinis nga dyan ng kanyang dumi, ay nakula. Instant yaya talaga nila ako mga mi. Sa mga gusto palang mag-alaga ng pom dyan mga mi, siguraduhin yung ready kayo sa responsibilities dahil hindi ganun kadali ang maging fur mom ha. Eto na nga pala ang DIY card nila. Time naman ng kay Coco na didikatan ko ng sticker. Pero titingnan ko rin mamaya doon sa vet. Kung meron silang bentang card ay bibilhan ko na nga rin. Kasi gaya nga ng sabi ko, this is temporary card lang mga mi. Kung wala pa kayong card dyan mga mi or booklet para sa inyong mga fur babies, pwede kayong magpa-print sa akin mga mi. Eto talaga ay sobrang hirap hanapan ng layout. Kaya kung ako sa inyo, magpa-print na lang kayo sa akin. So, this is it for today's video mga mi. I hope you enjoy watching. Bye!